maglilingkod sa iyo, Panginoon. Isang pusong ihahandog sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na likhain mo sa puso, sa buhay ng bawat isa. A pure heart, O God. Ang pusong walang alinlangan, Panginoon. Walang alinlangan na maglingkod sa iyo. Walang alinlangan na magpuri sa iyong pangalan, Lord. Walang alinlangan na itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, ang marami sapagkat muli ay itinako mo kami sa iyong banal na tahanan. We pray, O God, be with us, Lord. Yakapin mo ang bawat isang narito, Panginoon. Ipadama mo sa kanila na ikay nandito, Lord Jesus. That's all we need, Lord. We invite your mighty presence to come in this place, O God. Touch every heart, O God. Heal every sickness, O God. Physically, spiritually, Lord, we claim the victory. Heal everybody, Lord. Yung mga problema ng bawat isa na bibigatan, Panginoon, we pray, Lord. Ang iyong mapagpalang kamay, your mighty hands, Lord, will be upon us, O God, so that everything will be fine, Lord. We take your yoke, O God. That's why we come here. You said it with your word, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. And there is rest in this place, and there is peace in this place, and there is victory in this place, and there is happenings, and there's happiness, and there's everything in
wonderful God, the good, good God is in this place. Because with faith, we invite His presence, brothers and sisters. Ang Diyos hindi tumingin sa bilang, pero ang Diyos tumingin sa puso ng bawat isa. Nakita niya na kailangan natin ng Diyos, mga kapatid. That is why the presence of the Lord is in this place as I standing in front of you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for the mighty Holy Spirit, oh God, that we feel right now, Lord. Saturate this place, oh God, with your Holy Spirit, Lord. Salamat ng maraming Panginoon. Sa mga nabibigat ang dalangin namin, Lord, tulungan ng bawat isa. Dalangin namin ang gawain ito, Lord God. Ikaw ang maguno, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon, na matapos ang gawain ito ng may pagpapalang ng gagaling sa iyo. Be our speaker, Lord. Use my lips, use my tongue, oh God. Use the whole of me to deliver your message unto your children again this day, Lord. We appreciate so much your presence. We thank you so much, Lord. Bless everyone. Bless everybody by your words, oh God. Yung mga nanonood, Lord God, online, hindi namin nakikita physically. But with that technology, Lord, nagkakaroon kami ng connection to each other, Lord. Hallelujah. We pray, oh God, na yung mga nakikinig, nanonood online, you will be blessed by your word also, Lord Jesus. Abutin mo sila ng iyong magpapalang kamay, Panginoon. Bless them mightily, Lord. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nakapuna po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Shalom, everyone. Amen. Pinabati po natin yung mga nasa online. Nandiyan si Tita Ruby. God bless you, Tita. Sister Alicia. Amen. Kahit nandun sila sa Manila, ay nanonood po sila. Auntie Lynn Valdez, God bless po. Abigail Derihe, God bless you, brother. And Brother Jerry Alcantara and family. Amen. Nakikita ko kanina, sabi niya, we miss you, I miss you all, sabi niya. And in return, we miss you too. Nami-miss ka na namin, nami-miss na namin ang inyong family. And God bless din po kay Brother Dominic Garcia. Amen. So, hallelujah. Sama-sama tayong magpuri at maginig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. I'm glad you are here. Sabi mo sa katabi mo, I'm glad you are here. I'm glad you are here. Amen. Masaya ako at nandito ka, kapatid. Amen. Hallelujah. So, nung nakarang linggo, we talk about Mother's Day. And before that, Mother's Day, we talk about Job, mga kapatid. And then, yung continuity sana niya, last Sunday, pero nilagay muna natin siya sa freezer. Niref muna natin para ma-preserve. Sir, yes. Dahil naluto na yung iba doon, na-marinate na, nilagay muna natin sa freezer, then ito na ngayon yung pagkain natin, mga kapatid. Are you excited, mga kapatid? Amen. Amen. So, yung title ng ating message for today is Learn from Job, Endure Part 2. Dahil natapos na yung Part 1,
So we move on into another level dahil hindi naman tayo pwedeng bumalik ulit doon sa part 1 as is, as the same. So kailangan natin mag-move forward. So level up tayo mga kapatid. But sa mga wala, in the first part of Job, ay babaybayin natin mga kapatid muli. So before that, meron po akong inihanda dyan na index card mga kapatid. And alam naman natin sa buhay ni Job, napakarami niyang why kay God. Nothing to worry, hindi ko naman po babasahin yan. Yan ay personal mo. Why mo kay God. Maaaring that is current, kasalukuyan, or long time ago, or matagal mo na why. Na bakit personal sa buhay. Personal mo. Lahat tayo meron tayong why. Meron tayong Lord, why. Meron tayong what if. Meron tayong bakit, Panginoon. Because even the Lord Jesus Christ, meron din siyang why. My God, why you're forsaken me? Tayo pa kaya, mga kapatid? Meron din tayong why, mga kapatid. So I'll give you just 5 minutes and I just play a song just to answer that. Then after that, ipag-pray po natin yan. Hindi ninyo yan ipapakita sa akin. Kayong mag-alala, hindi kong malalaman yung secret ninyo. Dahil usapan lang ninyo yan between you and the Lord Jesus Christ. So habang pinifilapan niyo yan, pakinggan natin itong awit nito. Sa gitna ng unos, di ako mag-iisa. Ikaw ang lakas sa bawat pagsubok. Sa dilim ng gabi, liwanag mong tunay. Pag-ibig mo di magmamalit. Habang sinusulat ninyo yan, Ikaw ang aking have you not noticed, hindi ka nag-iisang may why? There is also beside you, na meron din siyang why kay Lord. In the back of you, meron din siyang why kay Lord. So hindi ka nag-iisang kapatid. Lahat tayo merong God why. Amen. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang kalakasan. Sa puso kong pagod, Yung buhay mo na yan, i-fold mo, then i-keep mo sa pocket mo. Then, take it seriously. Kung ba talaga yung biggest why ko kay Lord? Yan yung isusulat mo. Then, ipag-pray natin kay Lord. Amen. Let's make this day as a special day. Every day is a special day for the Lord. Amen. Siya ang Diyos na parang mga kapatid. Hanggang wakas. Hallelujah. Ikaw ang aking sandigan, sa iyo'y Yes, Lord. Ikaw yung aming sandigan, Panginoon.
you, Lord. So, nasulat mo ba, kapatid, yung why mo kay God? The biggest why mo kay God? Amen. So, yung why na yan, ay itago mo, mga kapatid. At mamaya, right after this service, ipag-pray natin yan kay Lord. And let's see sa Bible, not only you, yung merong why kay God, that even Job ay napakarami niyang why kay God, mga kapatid. Bakit? But before that, nais ko munang balikan natin, mga kapatid, yung Job chapter 1. Basahin natin muli, mga kapatid, in review. And for the sake sa mga hindi nakadalaw nung nung Sunday. Sabi niya dito, Job chapter 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz at nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masasamang gawain. So in the land of Uz, may isang tao na ang pangalan po niya ay Job. Siya ay mabuti at siya ay umiiwas sa masamang gawain, mga kapatid. Siya ay napakayaman at sa kanilang lugar, siya yung pinakamayaman. Meron siyang 3,000 kamelyo, libo-libong tupa, mga kapatid. So, kung titignan mo yung buhay niya, ay wala siyang hihilingin na hindi niya makukuha. Sabi niya, magkadaya kayo ng tupa na 10, walang problema. Magpapapiesta nga tayo, walang problema. Maaari niyang gawin yan. Maaari niyang kainin kung ano yung gusto niya. Maaari niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin sa kanyang buhay. At pinagpala siya ng Diyos, mga kapatid. Meron siyang 10 mga anak, 3 babae, at 7 lalaki. So, grabe yung pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Job, mga kapatid. But one day, in just one day, mga kapatid, isang araw, in Job chapter 1 verse 13, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job. Wait lang, i-slide ko lang po para lumaki. Pasensya na kayo, mga kapatid, sa boses ko. Medyo minamalat po tayo ngayon. But yung Lord, yung ating lakas, yung Lord, yung ating speaker. So, kaya natin ito, mga kapatid. Amen. Isang araw nang nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. So, marahil si Job, mga kapatid, ay nakaupo doon sa isang lugar. Nagkukuyakoy siya, kala niya walang darating na problema. Regular day lang, normal na araw, pero may biglang dumating sa kanya na isang tauhan. Ang sabi niya, sabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginay ng mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po ang mga baka at ang mga asno at pinatay po ang aking mga kasama. So yung tao na ito, yung lingkod na ito, mga kapatid, hindi siya nag-iisa. Yung asno is napakarami, hindi kayang i-handle yan ng isang tao. So marami po sila. Pero sabi niya, pinatay po silang lahat at ako na lang po ang nakatakas upang magbalita. Hindi pa ito natatapos sa pagbabalita, dumating na naman ang isa. So hindi pa tapos yun na nagsasalita, mga kapatid. Just imagine the situation, meron na namang isang dumating na isang taga-pangalaga ng mga alaga ni Job, mga kapatid. Sabi niya dito, sinabi naman niya dito kay Job, tinamaan ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. So, hindi pa niya natatapos, mga kapatid, kasi meron na naman isang dumating
habang ito ay nagsasalita, marahil lumihingal-hingal pa. Hindi pa sa tapos, mga kapatid. And here comes another problem, and another problem. So, patong-patong na mga kapatid, yung problema ang dumating kay Job. History repeat itself. History repeat itself. Katulad sa atin, minsan sa buhay natin, may problema tayong current problem, hindi mo pwede wait lang. Dahil hindi ka pa pwede pumasok sa buhay ko kasi meron pa akong kailangan lutasing problema. So hindi ka noon, mga kapatid. Dahil minsan ang problema talagang sunod-sunod siya. Yes. Yes. Mhm. Hindi mo asahan kakuan. Hindi mo yan inaasahan. Hindi mo kailangan piliin. At hindi mo rin mapipigilan yan, mga kapatid. Parang bagyo. May LPA na, mayroon pang current bagyo na nananala sa ongoing, mga kapatid. May papasok na naman. Sinong nagpigil yan? Wala. Walang makapagpipigil yan. Katulad din sa nangyari sa buhay ni Job in just one day. Even marahil ilang oras lang ito, baka wala pang 30 minutes na ibalita na sa kanya lahat ng mga masasamang balita, mga kapatid. And ang pinakamahirap pa nito, yung pinaka-last na nagbalita, sabi niya, habang ang inyong mga anak ay nagiinuman, nagkakasayahan sa bahay na pinakapangalan nilang kapatid, natumba, na-wash out po yung kanilang bahay at lahat sila ay namatay. Oh Lord, anong nangyari? Bakit pati yung mga anak ko, di ba na lang sana yung aking mga ari-arian? Pero walang magawa si Job. Dahil yun yung nangyari kay Job, mga kapatid. So, nung dumating yung problema na yan, mga kapatid, yung sunod-sunod na problema na yan na hindi naman mapigilan hanggang sa pinalita na yung kanyang mga anak ay namatay, mga kapatid, anong ginawa ni Job? Hallelujah. Sabi sa Bible, both Job chapter 1 verse 20, tumayo si Job. Ay, pag-upo niya, mga kapatid, nung binabalita, hindi na siya makatayo. Natulala na siya doon sa pinakaupuan niya. Hindi na siya nakaalis, mga kapatid. Ibig sabihin, kumbaga, hindi niya na alam kung ano yung iisipin niya. So sabi dito, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos, mga kapatid. Minsan meron lumating sa buhay natin na problema, ayaw na natin sumamba sa Diyos, ayaw na natin magsimba dahil binigyan mo ka ng napakabigat na problema. You do not notice na yung problema pala ay napakagaan lang. Compare it to the life of Job, mga kapatid. Yes. Napakahirap yung tagpo sa buhay niya. Ikaw yung problema mo lang isasayang mo mamaya. Yung problema mo lang pababayad mo ng bill mo ng kuryente. 2 buwan, 3 buwan na hindi nabayaran. Hindi ka dyan malalagutan ng hininga, kapatid. So, ang gagawin mo, go and worship the Lord. Yes. Amen. Alam niyo, ang pag-worship to Diyos is not just in Sunday itself. Just worship. You can worship the Lord every day sa buhay mo. Amen. Hindi lang, ay paglinggo lang ako kakanta ng papuring awit at pag hindi linggo ay mga worldly song. Yun lang yung gagawin mo. Ay, paglinggo lang ako dapat magiging mabait at banal. Pag hindi linggo, kailangan magigipagbubugan ako. Ay, paglinggo lang, kailangan sumusunod ako sa utos ng aking mga magulang, ng aking mga brothers and sisters, yung mga elders, yung mga nakakatanda sa akin. Every Sunday ko lang silang susundin. No, young people, kailangan sundin mo ang mga nakakatanda sa iyo, mga kapatid. Ang iyong mga magulang, not just in Sunday, but every day, all the day of your life, mga kapatid. Yes. Amen po ba, mga young people? Amen. Kailangan mong gawin yan kasi yan yung inutos ng Diyos, di ba? Sabi niya last Sunday, honor your mother and your father. Ay, hindi niya sinabi na, honor your mother and your father in Sunday only. But no, it's every day. It's in your entire life, mga kapatid. Habang ikaw ay nabubuhay, igalang mo ang iyong mga magulang. Igalang mo yung mga nakakatanda sa iyo. Sundin mo at gawin mo kung anong inuutos ng Diyos sa iyo. Hindi yung, ay, partial Christian ka lang. Ay, 50-50. Ay, 30-40. Ay, hindi. Partial, kunti-kunti lang. Ewan ko.
Hindi pwedeng ganun. Kung maglingkod ka, sabi nga ni Nanay Dasing, maglilingkod ka na ng buong-buo, mga kapatid. Yes. Huwag na yung maglingkod ka, 50-50 pa. Half-half lang. Dahil nung nag-aaral ka, mag-aaral ka naman ng totally. Pag-aaralan mo lahat, ayaw mo mabagsak ka in one subject. Am I right? Yes. Dahil pag nabagsak ka in one subject, for sure, hindi ka makakagraduate. Yes. So kung mag-aaral ka na. Huwag yung 50-50. Ibigay mo na yung lahat. No, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So si Job, dumaan siya sa ganong pagsubok, pero hindi siya pinanghinaan ng loob, mga kapatid. Hindi yung, iniwan na niya yung pagpupuri niya sa Panginoon, kundi nung dumating yung mga pagsubok na yan, kahit sunod-sunod at patong-patong at ang dami-dami, hallelujah, yung ginawa ni Job ay nagpuri pa rin siya sa ating Panginoon. Yes. Amen. 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 Sabi niya, ubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi, purihin si Yahweh. Minsan sa buhay natin may problema tayo, hindi na natin mapuri ang Panginoon. Yeah. Amen. Meron lang tayong konting pinagdadaanan, hindi mo na mapuri ang Panginoon. Let me encourage you, brothers and sisters, whatever problems you have, you just praise the Lord. Amen. Dahil yan yung utos ng Panginoon. Being with the Lord is not absence of problem. Problems is include, mga kapatid. Amen. But God is include also. In that problem, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So, we will worship the Lord whatever problems that comes in our life. We will worship the Lord in the midst of the storm. We will worship the Lord ano man yung sitwasyon ng mundong ito, mga kapatid. Hindi pa naman tayo natatama ng missile, mga kapatid. Malaya pa tayong magpuri sa ating Panginoon. So magpuri tayo sa Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Dahil alam ko, sinulat ninyo dyan, marami kayong why. But in the back of that letter, mga kapatid, masaya kang nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Minsan, naisip natin, ay, hindi na tayo magtutuloy sa ginagawa nating paglilingkod. Bakit? Kasi bato sila ng buto sa atin, mga kapatid. Tira sila ng tira sa atin, mga kapatid. Kung ano-ano yung mga sinasabi nila sa atin, mga kapatid. Yes, so be it. Gawin nila yung gusto nila. Basta gawin mo kung ano yung dapat na ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Huwag kang tumingin to negative things, but mag-focus ka to positive things. Yung negative things, turn into positive, mga kapatid. Gawin mo yan para maging sandigan, para ikaw ay mas lalong maglingkod, para ikaw ay mas lalong magsigasig sa kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Huwag mong gawin yan para mas lumalim ka sa Diyos, mga kapatid. Yes. Yung problema na yan, gamitin mo para mapalapit ka sa Diyos, mga kapatid. Yes. Amen. Hallelujah. Minsan sa buhay natin, yung problema, nilalagay kasi natin in the middle. Here I am, and the problem is here, and God is here, and the problem is here. God is in the middle. No. I will teach you one thing, mga kapatid. Kung may problema ka, huwag mong ilagay ang Diyos sa gitna. Lagay mo ang Diyos ahead sa problema. Amen. Sa unahan, mga kapatid. Para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Kasi yung problema, pag palaki ng palaki, mas lalo kang lumalayo sa Diyos. Pero kung yung problema nandun kay God, palapit kayo, you go close here to the Lord. Huwag yung problema, yung gawin natin para tayo ay lumayo sa Panginoon. Reason. Maging reason yung mga problema na yan para hindi na tayo maglingkod. But take that as an advantage para magpatuloy tayo sa kung ano yung ministry na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ganahan. Amen, Jesus. Lalo kang ganahan, magkaroon ng appetite, mga kapatid. Parang sili. Para kumain ka ng kanin na
munggo, tapos lagyan mo ng sili, mas mabilis yung pagkain mo. Amen. So, that is what happened to Job. Amen. Still, Job worship the Lord. Amen. Take note, hindi pa po doon nagtatapos mga kapatid, yung pagsubok na dumating kay Job. Amen. Oo, ano na naman yan, Pastor? Parang ayaw ko na. Ang dami-dami naman nun, kawawa naman masyado si Job. Alam niyo na yung book of Job is nakakatakot talagang basahin yan mga kapatid. Kung titignan mo yung trials na nangyari kay Job, skin to skin, bone to skin, yan na lang yung nakabalot kay Job. So, payat na payat. Kung gano'n ka payat, yung pinakapayat dito, mas payat na kay Job, mga kapatid. So, in Job chapter 2, here's another problem, mga kapatid. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, sabi niya, at tinagtad ng naknak na sugat ang buo nitong katawan, mula ulo hanggang talampakan. Di sabi naman, hanggang talampakan. Okay na sana yung one part ng legs natin, mga kapatid. Or yung isang part ng kamay natin. But sabi dito, mula ulo hanggang talampakan, naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basag na palayok ang kanyang sugat. Ay, ay, ay. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pang matuwid, sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na, sabi ng asawa ni Job, mga kapatid. Alam niyo, sa buhay may asawa, mawala na lahat, wag lang yung iyong asawa. Kampihan na lahat, magkampihan na lahat sila. Wag lang kumampi sa iba ang iyong asawa. Matatag ka pa din. That's my personal. Dahil alam ko nandyan lagi yung aking asawa. Mga kapatid, na siyang nagpapatatag sa akin, whatever problems that surround us, mga kapatid. Kung nandyan yung aking asawa na laging nakasuporta, mga kapatid. And I thank God dahil binigyan niya ako ng ganyang klaseng asawa. Dahil kung wala akong ganyang klaseng asawa na ko, hindi ko kakayanin yung pagsubok na ganyan, mga kapatid. Yes, meron din tayong pagsubok, but in a different way, mga kapatid. Wala tayong kamil, yung Brother Bear. Wala tayong asno. Wala tayong mga ari-arian. Pero ibang klase ng pagsubok, meron tayo, mga kapatid. Yes. Hindi naman katulad kay Job, dahil si Job ay napakamarangya. Si Job ay napakabait. Si Job ay napakamasunod sa Diyos. Hindi, ibang form ng trials yung pinagdadaanan natin sa kasalukuyan natin. Yes. But still, kung nandyan yung iyong asawa na lagi mong kasama, na lagi mong kasangga, mga kapatid, in every problem, in any storm in life, malalampasan natin yan. But in the life of Job, that is very different, mga kapatid. Dahil sinabi ng kanyang asawa, tignan mo nga yung kalagayan mo. Nakakadiri ka, kulang na lang sabihin niyan gano'n, mga kapatid. Baka sinabi niya. Ay marahil. Dahil kung nakakita ka nga, ikaw nga, ini-imagine mo, puro kita mo puro, ang tawag niya, sugat, puro gadde, sabi niya si Ilocano. Then meron pang mga nana, mga kapatid, ay nakakadiri talaga. Naikalmo pa. Wala pa siyang asin, wala pa siyang buhok, mga kapatid. Para na siyang pulubi, mga kapatid, na nakaupo doon sa isang sulok. At anong ginagawa niya, mga kapatid? Nandun siya sa tabi ng basurahan. Can you imagine si Job nandun sa tabi ng basurahan? Mga kapatid, yung sugat mo, pag nandun sa tabi ng basurahan, magkaka-infection yan. Yes. Maaaring lalala yan, pero hindi alintana ni Job, mga kapatid. Hindi niya naisip yun. Anong ginagawa niya, mga kapatid? Kinakamot niya yung kanyang sugat. Anong gawin niya? Isang basag na palayok. Yung palayok na yun, kung mayroon pang kalawang, mga kapatid. Nakita mo pa. Nadagdagan na naman yung problema niya. Alam niyo, ang sakit, kaya may kakilala nga ako, merong toast doon sa talampakan niya. Pinapatanggal niya sa akin yung tinik. Hindi ko matanggal-tanggal ng maayos, pero naiiniinda niya na sa napakaliit na tinik. How much kay Job, mga kapatid, from top to toe, from head hanggang sa kanyang talampakan. Okay na lang sana sa wala sa talampakan, mga kapatid eh. Kasi alam nyo, mahirap kumilos, maglakad, kung pati yung talampakan mo, meron pang sugat.
Amen. Nasubukan ko nga pumunta sa bukid, sabi ko dun sa kaibigan yung pastor, ay, kaya ko magbuhat ng abono, kahit hindi ko naman natatry, ilang taon lang. Kaya ko yan, magpunta tayo, mag-abono tayo. Alam yung mga pag-apak ko lang doon sa putik, naku, gulat ako kasi ang daming tumutusok sa talampakan ko na ang sasakit. Hindi ko kaya yung sakit, mga kapatid, pero tiniis ko. And then tinagabihan, sabi ko, Mami, tingnan mo nga yung talampakan ko, daming tinik. Dami yata akong naapakan na tinik doon. So kung hindi ka sanay, talagang maninibago ka. Pero dati sanay na namin ako sa mga ganyan. So kung hindi ka sanay ako, mahirapan ka talaga. Ito mga kapatid, I realize, Job, hindi siya sanay sa kanyang sitwasyon. Am I right? Yes. Hindi sanay si Job sa kanyang pinagdadaanang sitwasyon. Dahil si Job, sabi ko nga last Sunday, pag naisip mo yung Job from riches to rag, meron kang nakita dyan, bakalan niya Brillo, from rag to riches yan. Meron na siya ngayong yate, meron na siya ngayong helicopter, meron na parang sandi ko na yung dating yan. Mayaman na. So, pag ganon, nakita mo, kilala mo siya from the very beginning, and then yan na siya ngayon, ganon yung iyong magiging pananaw. But in the life of Job, mga kapatid, I believe, hindi po siya sanay na siya ay naghihirap. Hindi po siya sanay na meron siyang mga sugat. Because if I imagine the life of Job, maaaring konting sugat lang, ang dami ng mga nag-check sa kanya. Nung siya ay mayaman pa. Kilalang tao. Nung siya ay kilalang tao pa. Nung siya ay mayaman pa, mga kapatid. Marahil health conscious yan. Ay grabe din yung pag-alaga niya sa sarili niya. So kung meron siyang nararamdaman konting sipon, parang ako sinisipon na. Nandiyan agad yung mga physician, i-check talaga siya. Pero here comes the day, mga kapatid. Grabe yung kanyang kalagayan. Ang pinakamahirap pa doon, sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos mo at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, oo. No. Hindi. Sabi ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi, sabi ni Job sa kanyang asawa. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Amen. So minsan, alam niyo mga kapatid, nahihirapan tayo, sinisisi na natin, Lord, ano ba naman itong sitwasyon ko? Ilang buwan na akong ganito. Hindi na ako nakakalakad ng maayos. Wala na akong may pambili ng pagkain. Grabe, ang dami natin ng hinaing agad sa ating Panginoon. Pero si Job, at this point, hanggang dito sa puntong ito mga kapatid, si Job ay hindi nagsalita laban sa Diyos. Kundi si Job ay nagpuri pa rin sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Job, dahil nakikita namin kung paano yung pagtitiis mo. At pag dumarating kami sa mga pagsubok, kailangan din namin magtiis. May guidelines tayo. Mayroon kaming pattern, Third. mayroon kaming guidelines. Yun yung isa, yung buhay ni Job, mga kapatid. So hindi pa dyan nagtatapos pa, kapatid. So dumating yung time si Job ay dumaing sa Lord. Sabi niya sa Job chapter 3. Okay, basahin natin yung the whole book of Job chapter 3. Okay, pinig kayo mga kapatid. Dumaing si Job. Verse 1, pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ng siya'y isilang. Ito ang kanyang sinabi. Hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Nabalot na sana ng dilim at huwag mo na sanang maalala ang araw na iyon. So, are you with me? Amen. Amen. O Diyos,
Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Nananatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag nang sikatan ng araw. Nalagas sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyon sana'y nalumbay, wala na sanang sigaw ng kagalakan at sumpain ang mga salamangkerong nagpapaamo ng dambuhalang Leviathan. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? First, bakit, mga kapatid? O kaya nang ako'y isilang? And here's another bakit. Bakit kaya ako ay idinuyan pa? Tinalong, inalagaan at binigyan ng gatas sa dibdib niya. Kung namatay ako noon, sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog at nagpapahinga. Katulad ng hari at pinunong Yumao na noong unang panahon nila'y nagtayo ng mga palasyo. Tahimik na sana ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng kanilang bahay, sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak, o tulad ng sanggol na patay ng ipinanganak at hindi na nakita pa ang liwanag. Sa libing ay hindi na makakapanggulo ng mga masasama at doon sa mga napapagod ay makakapagpahinga. I'm sorry. Doon, pati ang mga bihag ay wala ng ligalig, wala ng mga sigaw at utos na magbagsik. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama roon. Ang mga alipin ay malaya sa kanilang Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pabinuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi matagpuan. Hinuhukay at nanais kahit pa higit pa sa kayamanan sa kanyang ubod tamis nitong kamatayan. Ano kaya ang dahilan ang tao'y isinilang kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan? Karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ay siyang nangyari sa akin, ang pinakaayaw ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan. Kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Grabe mga kapatid, yung nangyari sa buhay ni Job, mga kapatid. Idinaing niya yung araw ng kanyang pagkasilang. Sana sabi niya, hindi na sana ako sinilang. Kung ganito rin lang naman yung dadanasin ko pala. Sana hindi na sumapit yung umaga. O sana namatay na lang ako sa tiyan ng aking nanay, sabi ni Job, mga kapatid. O di kaya namatay na lang siya nung siya isinilang ng kanyang nanay. Sana hindi na lang siya inalagaan nung siya ay sanggol. Bakit pa siya pinagatas daw ng kanyang ina, mga kapatid? So yun yung mga bakit ni Job. Bakit pa dumating yung araw na ako ay isinilang sa mundo ni Babaw kung maghihirap din lamang pala, mga kapatid? So minsan, sa buhay natin, meron din tayong mga bakit. Pero alam niyo mga kapatid, sa bakit na yan, merong kasagutan ang ating Panginoon. Just wait for the answer and the Lord will answer your why in life. Dahil hindi dyan nagtatapos yung bakit. Kaya nandito, nilikha nila lang with a purpose. Amen. Dahil may layunin ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Yes. Hindi ka naparito para lang wala lang. Wala na. Kundi naparito ka dahil ang Diyos merong gustong ipagawa sa iyo. Amen. So kung dumaranas ka man sa mga pagtitiis, sa kahirapan sa buhay, think about the life of Job. Kaya mo yan, kapatid. Amen. You can do that. Nakaya nga ni Job ng napakaraming pagsubok, mga kapatid. Na punong-puno ng kahirapan yung buhay niya. Even yung kanyang asawa, itinakwil na siya, mga kapatid.
Marahil iniwan na siya ng kanyang asawa, mga kapatid, noong panahon na yun. But one thing, mga kapatid, here's another problem. Hindi na natapos. Meron na namang isang problema. Ano yung isang problema na naman na dumating? Hindi lang isa. Marami pa itong dumating na naman na problema sa buhay ni Job. Sa kabila ng napakarami ng problema na nararanasan ni Job, mga kapatid. Amen. Here's another problem. In Job chapter 19, verse 13 to 27. Okay lang po ba kayo, mga kapatid? Amen. Na susundan niyo ba ako? Amen. Chapter 19, verse 13. Ang mga kapatid ko'y pinalayo niya sa akin. Ang sakit, mga kapatid, pati na yung mga kapatid ni Job. Mga dating kakilala, hindi ako pinapansin. Kung mayaman ka, pinapansin. Ngayon naghihirap ka na, Wala na. wala na. Nasaan na sila? Nasaan kayo ngayong kailangan ko kayo? Pag masaya, sama-sama. Sa kalungkutan, mag-isa. Masakit pa nito, hindi ka na pinansin, nagdurusa ka, mga kapatid. Pinapansin, mga kapatid. Kasalubungan sila dyan, o madaanan nila si Job dyan. Bulubi itong tao na to. Samantalang dati, makita mo pa lang, Job! Gusto ka na! Magkakatay tayo mamaya! Ano gusto niyong katayin? Pamili kayo, pili kayo. Diba? Gusto niyo yung kamilya? Piliin niyo kung anong gusto niyo doon. Pili lang kayo. Ikatayin natin. Pero nung naghirap si Job, hindi ko kilala tong tao. Hindi na nila pinapansin, mga kapatid. Pinangdidilian na nila si Job, mga kapatid. Sabi sa 14, pati mga kamag-anak ko'y nagsialisan. Allah, pati ba naman yung mga kamag-anak niya nagsialisan. Iniwan akong walang kaibigan. Iniwan na raw si Job, mga kapatid. Wala na siyang kaibigan, isa. Dati kong mga panauhi, di na ako kilala. Mga guest niya, yung mga iniimbitahan niya dati, mga kapatid, hindi na kilala si Job. Para akong dayuhan sa aking mga alila. Kahit pa yung mga alila niya, yung mga inuutosan niya lang dati. Hugasan mo nga yung doon, tulungan ng mga baka. Hugasan mo kung ano nung mga inuutos siguro ni Job, kasi mga alila, mga alipin niya, mga yan. Mga tagapastol, mga kapatid. Pero dumating yung time na even yung mga yon ay hindi na kinikilala si Job. Hindi na inirespeto si Job. At wala na silang pakialam pa kay Job, mga kapatid. Ang utos ko sa kanila ay hindi na rin pinapansin. Makiusap man ako, ayaw pa rin akong sundin kahit makiusap na siya. Pati ang asawa ko'y nandidiri sa akin. Mga kapatid ko sa laman, ayaw akong makapiling. Pati mga kapatid niya, mga kapatid. Ako'y kinukutya ng mga batang pastit. Kapag ako'y nakikita, pinagtatawanan at nilalait. Nakakita na kayo ng isang pulubi na ganyan yung ginagawa ng mga bata. Na pagka inaasar-asar pa nila, mga kapatid, yung isang pulubi. Sino nang nakakita sa inyo ng ganon? Marami kayong nakikita dyan sa paligid, ganyan yung ginagawa ng mga bata. But kayo, mga bata, do not ever do that. Sinulat yung mga yan, may mga sinulat, hindi lahat tutularan. Isinulat yung mga yan para maging guideline, para maging ehemplo na hindi natin dapat gawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Okay ba, mga bata? Amen. So kung ginagawa nila, yung mga bata, nakita mo ginagawa nila,
huwag kang makisabay sa kanila. Dahil kung sila ay nagkakamali at nakisabay ka sa kanila, pati ikaw nagkamali. Dahil sila nagkakasala sa Diyos, nakisabay ka sa kanila, pati ikaw nagkakasala sa Diyos. So ibahin mo yung ikaw, kasi ikaw, one day nakaupo ka dyan. At one day nakinig ka ng salita ng Panginoon, di ba, sisters? Amen. So iba tayo sa kanila. Ibahin natin yung pag-uugali natin sa iba. Kung yung iba, troublemaker, ikaw dapat hindi ka troublemaker. Dapat ikaw peacemaker. Yes. Hindi pwede, ikaw starter. Alam niyo yung starter? Alam niyo yan, mga estudyante? Sinimulan. Ha? Patapusin. Sa mga may fraternity dyan. Ay, mga starter sila, Brother Bear, Brother Romano. Marisol. No. So, siya yung mag-uumpisa ng gulo. Kung ganun, ikaw dapat starter ka sa pagiging peacekeeper. Starter ka dapat, ikaw mismo yung mag-umpisa, mga kapatid, para ang problema ay mawala. Okay? Hindi yung, ikaw naman yung nanggatong pa. Marisol nga, Marisol. Ah, Marisol. Marisol. Sol. Ay, sol-sol. Ay, sub-sub, no? So, sige, kaya mo yan. That's it. Well, Kaya mo na. hindi lang kaya. Yan yung advice ng mundo. Pero yung advice as a Christian people, hindi po ganyan. Dapat, ang advice natin, hayaan mo na, brother. Kung ano man yung binabato nila sa atin, hayaan mo naman yan. Huwag na lang natin pakinggan at gawin natin yan Motivation. motivation sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Are you happy, mga kapatid? So, ganun man, mahirap yung kalagayan ni Job. Pati paslit kapag ako'y nakikita, pinagtatawa ng nilalait. Mga kaibigan kong matalik sa akin ay nasusuklam. Ang mga minamahal ko, ako'y nilalayuan. Imagine yan, mga kapatid. Pati yung matalik, hindi yun basta kaibigan. Kaibigang matalik. Best friend. Best friend. Meron kang best friend dyan. Sino may best friend? Amen. Lahat tayo may best friend. Si Job, yung best friend niya, dumating na beast. Naging peace. Naging beast na yung tubig sa kanya. So, hindi na friend, hindi na best. No? Naging peace. Naging beast na. Susuklaman na siya. Ayaw na siyang kausapin. Pinandidirian na siya. Butot balat. Butot balat na lamang ang natira sa akin. Kawawang Job. Imagine, yung isang taong butot balat. Anay kasing, anong lakas meron siya? Butot balat. Wala na siyang muscle. Butot balat na lamang ang natira sa akin. Ang pag-asa kong mabuhay, maliit at katiting. Ang liit na ng chance na mabuhay pa si Job, mga kapatid. Napakaliit na yung pag-asa na siya ay makapag-survive. Mga kaibigan ko, sa akin sana'y mahabag, sabi ni Job. Kamay ng Diyos ang sa akin humahampas. Bakit niyo ako inuusin tulad ng ginagawa ng Diyos? Di ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ang mga salita ko sana'y maisulat at maitala sa isang buong aklat at maiukit sa bato itong mga sinasabi ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit naman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang magkikita. Sana'y magkikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi niya,
sana maisulat daw sa buong aklat yung Kasaysayan. kasaysayan ni Job, History. yung mga pinagdadaanan ni Job, para malaman daw kahit pa sa matagal na panahon. But ito yung pinakamagandang part na nakita ko, mga kapatid. Dito na tayo magtatapos. In Job chapter 19 verse 25. I know, sabi ni Job, I know. Ano yan? Alam ko, sabi ni Job. Alam ko, sa kabila ng mga pagtitiis na to, sabi ni Job, my Redeemer lives, mga kapatid. Buhay ang aking tagapagligtas, mga kapatid, sabi ni Job. And I know, at the end, in the end, He will stand on the earth, mga kapatid. Sabi niya sa 26, and after my skin has been destroyed, pagkatapos yung itong aking balat, sabi niya, ay matapos na, ay mawasak na. After nito, sabi niya, pagkatapos nito, and yet in my flesh, I will see God, sabi ni Job. Makikita ko ang Diyos, sabi ni Job. Pagkatapos nito, kung ito ay mamatay man, sabi ni Job, makikita ko ang Diyos. And I know that my Redeemer lives, sabi ni Job. Despite sa kanyang pinagdadaanan, mga kapatid, grabe yung faith ni Job, mga kapatid. I know and I will see God, sabi niya. I myself, I will see Him by my own eyes, not the eyes of you, but my own eyes, sabi ni Job. Sa aking sariling mata, makikita ko ang aking Panginoon na tagapagligtas, mga kapatid. And I see, I myself, I will see Him with my eyes. And I, sabi niya, and not another, how my heart yearns within me. Ako ay nasasabik, sabi ni Job, mga kapatid. Ang puso ko ay nasasabik na makita ang Panginoon na siyang magliligtas sa akin. And I will see God by my eyes. Despite, mga kapatid, sa pinagdadaanan ni Job, hindi siya nag-doubt sa kanyang tagapagligtas. And I know my Redeemer lives. And your Redeemer lives, mga kapatid. Ang iyong tagapagligtas ay buhay, mga kapatid. Hindi siya patay. Hindi siya natutulog. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan ko. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan nating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord dahil kahit sa anong sitwasyon, alam natin na yung Diyos ay nandyan nakatingin sa atin. Amen. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. I pray to God na yung mga salitang yan, mga kapatid, ay manatili sa ating mga puso. Baon-baon natin wherever we go, wherever we are. Yung mga salitang naririnig natin every Sunday, not just in Sunday, every fellowship with the Lord. Yung mga salitang yan ay baon-baonin natin and practice natin, mga kapatid. Amen. Sabi ng Bible, whatever you hear, you learn in me, put it into practice, and the Lord of peace will be with you always. Amen. Amen. Kahit anong marinig mo, kahit anong sabihin ni pastor mo, kung bawat salitang yan ay tinatapon mo at hindi mo ginagamit, that is useless. Ask God to help you. Yes, Lord. Ask God to answer your whys in life. Everybody has a why. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you sing my peace? Amen. Habang ibigay natin ang ating council offering.
God, ang aking kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. It's the peace. It's a peace. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Na gusto ng aming kaluluwa, Lord. Salamat sa mga salitang yan. Nagpapalakas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. My love. My unconditional love, I will give unto you, Lord. It's a love. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Excellent. Everyone can understand. Amen. I am happy to be here. And the world can understand this. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. One more time. My love, I give unto you. Lord, help everybody to give our love 100% unto your ministry, oh God. Help everybody to focus in you, Lord. Even there is problem, Lord. We pray, Lord God, that your love na yan ay hindi mawala. Yung love na ginangyayaan ang mundo, Panginoon. Hindi nyo naintindihan kung bakit kami narito at masayang nagtitipon sa iyong pangalan, Lord. Dahil dito nakakaroon kami ng pagmamahal. Hallelujah. Amen. Pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo, Panginoon. Salamat. Salamat na marami, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Whatever they see, whatever they ask, Lord, we praise you. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa puso ng bawat kahit, Lord God. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Once again, we thank you so much, oh God, for your presence that is here, Lord. We thank you so much for the word that you've imparted unto your children this day, Lord. We thank you, Lord, in the life of Job, Lord.
Natututo ang bawat isa on how to face the problem every day, Lord God. Whatever problem comes, our Redeemer lives, Lord. And we will see God, our Savior. Salamat po, Ama, sa bawat pusong narito, Lord, na nag-aalay ng kanilang buhay, nag-aalay ng kanilang oras, sa kanilang mga panahon, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat muli dinako mo kami dito sa iyong gawain. Kami yung pinili to be here in this place this day, Lord. Lord, salamat na marami, Panginoon. Sinulat namin yung aming mga whys in a piece of paper, oh God. Some of our whys are in our minds, in our hearts, Lord. Lord, salamat sa mga why na yan. Dahil alam namin, sa mga why na yan ay mas mapapalapit kami sa iyo, Panginoon. Help us, Lord. Bigyan mo kami ng kasagutan sa mga bakit na yan, sa mga katanungan na yan, Panginoon. Be with us. Work with us, Lord. Unite with us. Hug us, Lord Jesus. Embrace each everyone, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang mga buhay na yan ay mas lalong magpapalapit sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa bawat pagsubok, Panginoon, na dumarating sa buhay namin. Yung mga pagsubok na yan, lalo kaming tumatatag, Panginoon. Mga pagsubok na yan, na nilalabanan namin, kasama ka. Laging may kasagutan, Lord, dahil nandiyan ang iyong presensya. Salamat, Lord, sa iyong mighty presence. Hindi mo tinignan yung bilang namin, bagkus tinignan mo yung puso namin. Tinignan mo na kailangan mo pumunta dito sa amin. To touch everybody. Yung mga nabibigatan para pagaanin. Hallelujah. Salamat ng marami, Panginoon. Lord, we pray to those who seek right now. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, oh God. We claim the healing, Lord. Sa mga nakakaramdam ng kahinaan, physically, Lord, lagnat, ubo-sipon, anumang klase ng sakit, Panginoon, we pray, Lord, as our great healer, as our great doctor, come and heal our land, Lord. Mga batang narito, mga young people, mga adults, so God, touch everybody. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, yung mga kapatiran namin na hindi nakadalo, Lord God. We pray, Lord, yung mga pinanghinaan, yung mga napakaraming pagsubok dumating sa buhay nila. Sunod-sunod, oh God. Hallelujah. We need your mighty presence to work unto them. Makialam ka, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Lukuban mo sila ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Pagalingin mo po sila sa anumang karamdaman, Lord. Dalangin namin ang mga silyang ito, mga Panginoon. Yung mga bakanting silya, punuin mo, Panginoon, ang pusang maglilingkod sa iyo. That's our longing, O God. Punuin mo yung church nito ng mga pusang handang maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Napakarami sa iyo, napakalakas na presensya. Thank you, Jesus. Lamang po aming gano'n din ang tithes and offering, O God. Ibinigay ng iyong mga lingkod, Lord. Bless those tithes and offerings, Lord. Ibalik mo sa kanila ng doble, siksik, liglig at umahaw, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, mga kumay nagbibigay. And even yung mga hindi nakapagbigay, Panginoon, bigyan mo po ng pagkakakitaan, Lord.
Hallelujah. Tulungan mo po kami kung paano namin gamitin ang mga pananalangin yan para sa ikalalago ng iyong basahan, Panginoon. Lord, hallelujah. Help us, Lord. Help us, O God. Salamat ng marami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share God bless everyone. my